approach natin dito ay yung trials muna. Bago ko dumiretso, ang trials, ano ba sa Tagalog? Pagsubok. Oo. Kasi I was trying to classify trials, persecutions, utang, hindi ka makabayad utang. Trial ba yun? Yung hindi ka makabayad ng utang? Ba't hindi kayo makasagot? Yung itsura mo, ayaw mo. Trial ba yun? Na sobra, halimbawa, ikaw, kumain ka lang ng konti, tataba ka. Kaso marami kang kumain. Hindi tumaba ka ng tumaba. Trial ba yun? Hindi po. Diba? Hindi, tinatanong ko lang. Hindi po. Yung pumunta ka, nagmamadali ka, tapos pagdating mo doon, wala kang maparkingan. Tapos, wiwing-wiwi ka na. Trial ba yun? Nagmamadali ka, pagdating mo ng expressway, Diyos mio, the expressway was a parking lot. Trial ba yun? Sige, huwag na natin pag-usapan na. Normally, trials, kasi when we classify trials, at least from the scriptures, galing sa Biblia, mga pagsubok. Pag sinabing pagsubok, pwede kang mag-fail, pwede kang mag-pass. Correct? Pwede kang pumasa, pwede kang bumagsak. Just like examinations in school, we also call it tests. Of course, another word for trial is test. Yung trials, minsan ginagamit yan sa athletics, no? Sa marathon. First time trials, di ba? May mga time trials. So pag sinabing time trials, subok muna, sige, subok muna. Oops! Palpak, palpak, palpak. Ulit, ulit, ulit. Kaya dyan din galing yung salitang try. Halika, try natin. Di ba? O, huwag kang tanong ng tanong, masarap ba? Huwag kang tanong ng tanong ng tanong. Kasi may sagot doon. Tikman mo. Di ba? Mabango ba? Eh, huwag ka na magtanong. Correct, di ba? Oo. So, minsan, hindi mo naman talaga kailangan i-try. Meron kang dapat gawin kaysa i-try mo para malaman mo. Correct? Correct. So, when we talk about trials, one thing I like to understand about trials is, saan ba nanggagaling yung pagsubok? Maraming nangyayari sa buhay natin na ang tawag natin pagsubok, pero galing sa atin. Katigasan ng ulo siguro, kakulangan ng pakikinig, hindi nakikinig sa instructions, kaya pumapalpak. Diba? Tapos nasabihan na, diba, maraming nangyayari sa atin na gano'n. No? So, kadalasan dyan, ayaw makinig, no? Tigas ang ulo, nagsasarili, ayaw sumunod. So, this is one good thing to understand. Kasi minsan, pag nagkakaroon ng mga pagsubok na ganito, normally ang pagsubok mahirap, or difficult. Diba? Kaya nga, under trials, sometimes there will be persecutions. At least galing sa church at saka sa history ng church at saka sa Biblia, yung mga trials nila dati na pagsubok, talagang mahirap. That's why persecution, yung pinagbibintangan ka, tapos hindi ka pinagkakatiwalaan, ang tingin sa'yo napakababa, yun ang mga trials. Kasi dapat magtagumpay ka ron. Amen? Amen. Pag hindi ka nagtagumpay, bibigay ka ron. Talo. Pero pag hindi ka bumigay, panalo. Amen. That's why you look at the Beatitudes. No? When we talk about the Beatitudes, particularly yung kay Luke, kasi di ba yung Matthew chapter 5 talks about the Beatitudes, the 8 Beatitudes. But if you will go to St. Luke, yung Beatitudes, presenta niya, ang katapat is, woe! Woe to you! Woe to you! Kayo, mga ganito kayo! Kaya blessed are those. Kayo, mga ganito kayo! Kaya blessed are those. Apat lang yun eh. So, ibig sabihin, pag ginaganito kayo, trial yun. Pag pinagbibintangan ka, napakaliit ng tingin sa'yo, napakababa ng tingin sa'yo, walang bilib sa'yo, trial yun. Amen? Amen. Pero hindi ako sure dun sa ibang example natin kanina kung trial yun. No? Hindi ako sure. Pero problema yun. Problema. Problema yun. O, pero hindi natin problema. Try, katulad yung mga nangyayari niya. Trial ba yan? Hindi. Diba? So, may mga problems that are not really trials. Tama. But not all trials are problems.
just understand me, basta trial or pagsubok, dapat ipasa. Kasi pag di mo pinasa, bagsak ka. No? Pag bagsak ka, trial ulit. Di ka na makawala sa trial. Di ka na pumasa. Amen? Amen. So, kadalasan nun galing sa atin. Pangalawa, galing sa iba. May mga pagsubok na tayo ang sinusubungan na nahihirapan dahil kasalanan ng iba. Amen? O katulad ng mga produkto ng broken families. Minsan wala ka namang kasalanan, pero bakit ka nagsasuffer? O, trial mo yun. Pero kanino galing? Galing sa iba. Kasi ang trials kadalasan, maraming naniniwala na galing daw sa Diyos. Medyo, even in the Bible, when we read scriptures, si Job, naalala niyo si Job? Si Job, di ba matindi? Sinubukan, isang araw, na-wipe out lahat. Pero si Job, nakatayo, di ba? Hanggang sa natapos. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Galing! Nakatayo, isang araw, bilang isang araw. Pero sandali, huwag niyo kalimutan na ang Diyos at saka si devil nag-uusap. Nakaalala niyo ba yung kwento niyo? Parang hindi. Di ba nag-usap, sabi ni Satanas, bigay mo sa akin si Job, balato mo sa akin, patunayan ko sa iyo, kabagsak yan. Sabi ni God, sige, subukan mo. Huwag mo lang papatayin. Huwag mo lang papatayin, subukan mo. Akin yan. Bibigay yan, bibigay. Sige, subukan mo. Yun na yung pagsubok. Magandang kwento yun eh. Magandang kwento. So, anyway, ang trials, hindi talaga per se galing sa Diyos, pero pinahihintulot ng Diyos. Let this be very clear, and I think you're clear about that, no? Pag may mga pagsubok, tingnan mo, no? Pero minsan kasi, yun nga, pag may mga galing sa atin, wala namang kinalaman ng Diyos. Dapat matuto ka, pero pinapayagan ng Diyos siya. Lord, bakit ako nadapa? Antayin mo pa ba ang Diyos na sagutin ka? Ang tanga-tanga ka na. Huwag mo nang iyan yun. Kasi hindi naman trial yun. Diba? Amen? Amen. Talaga yun. Trial ba yun na lagi kang nadadapa dyan? Kasi cellphone ka ng cellphone? Hindi trial. Kamang-magan yun. No? Now, some more about trials. Click this. 4 things about trials. Number 1, trials are normal and needed. Double N. No? Normal and tangan. Yun ang trials. Seminary sa Agustinians. He's also an Agustinian but not a Recollect. Sabi niya, kapag ang buhay mo, Nonoy, hindi pa maayos, marami pang pagsubok, palpak pa, hindi patapos. Kasi ang buhay natin ng mga Kristiyano, laging nagtatapos sa tagumpay. So kapag hindi ka pa nagtatagumpay, nag-struggle ka pa, don't worry. Trust in the Lord. Hindi ka pa tapos. Kaya kayong mga namumroblema pa, hindi pa kayo tapos. Kaya huwag niyong payagan na tapusin kayo ng problema. Kasi hindi ba tinatapusan, di ba? Hindi ko na kaya ito. Ay, mali. Don't let these things down because you are still in progress. The work, God is still working on you. So temporary, hindi magtatagal. Number 3, ang mga pagsubok, obvious, no? Kasi hindi ka naman maka-high school kung hindi ka papasa sa. That's why these trials or tests are stepping stones. Even to greatness, before you become somebody great, you start from somewhere. Even before you get known, you start from somebody who's unknown. And number 4, this is of course a little trials for a purpose. That is for our good. No? Kaya tayo mga Kristiyano, timo kayo sa friends, sanay tayo, di ba? Pag may pinagdadaanan, magdadasal, mag-a-attend pa rin ng prayer meeting, kagalaw pa rin, para makita mo, daming problema niya, no? Daming pinagdadaanan. Pero, lagi natin bukang bibigyan, dahil lalampasan natin ito. Pag may pinagdadaanan, daanan mo lang, kaya nga ang tawag pinagdadaanan. So, dadaan ka lang. Yung iba tumatagal dun sa daan, siguro nag-enjoy. No? Pero sabi, pag may pinagdadaanan, daan ka lang. Huwag kang Tatambay. now let's go to faith. Kasi faith,
is important to understand in context of trials. Hindi po kasi laging pananampalataya ang sagot sa sa trials. That's why siya yung anchor. Pag sinabing anchor, angkla, para di ka mawala. Para di ka mawala. Pero hindi lang faith ang kailangan. Pag umarating ang mga pagsubok, marami pang iba. Pero ang faith, nagsisilbi siyang angkla para yung iba pa nating kailangan gawin, magawa natin. That's why I like to share with you 4 things about faith tonight. Faith as an... Ano ba ang faith? Sandali pag pinag-usapan po ang faith, hindi lang to faith in God. Faith in people also, pwede rin yun. Diba? The generic word of faith, hindi lang naman yung para sa Diyos. Diba? Sige pare, I have faith in you. Believe ako sa'yo. Oh, faith din naman yun. Tiwala ako sa'yo. Kaya mo yan. I have faith in you. But normally tayo, of course in the Christian context, parang automatic. No, but the generic word faith doesn't only mean to God. It's also, I have faith in myself. Pwede rin eh. It's not bad. I have faith on other people, on my leaders. Diba? It's generic. Pero there is something common. Ano man ang faith na yun, there's something common. Know, kilala, alam, at marunong. Remember? To know. Wala kang faith kung hindi mo kilala. Ang faith nagsisimula sa kilala or alam. Minsan alam muna hanggang sa makilala mo. Minsan narinig mo lang, oh, ganun pala siya. Nung nakita na, oo nga. Nakita mo yung faith na malalim. Kaya if you will remember do you have GSS? Meron tayo, di ba, nag-speaker ako, yung Growth in the Spirit Seminar. Meron tayong topic, faith. Faith starts here. Remember, lahat na pumapasok through the senses, the eyes, the ears, lahat, registers here. That's why the first part of faith is here. Dito. Pero hindi yan nananatili. Remember, the first is believing faith. The faith of the mind. And then later on, habang nakikinig ka, habang lumalapit ka, oops, nakita mo. Oo nga. Then, lumalim na dito na. The faith of the heart. Hindi ka na naniniwala, nagtitiwala ka na. Iba yun. Kasi marami kayong kilala na hindi naman kayo magtiwala. Amen? Amen. Marami. Binubuto nyo nga yung iba eh. Taka lang ka, di ba? Taka lang sa buto. Sige, buto, binuto man yun. Buto na daw, ngayon. Alpakers ka, bubutantes. Yeah? Kasi, narinig. Pero iba kapag nandito na, may tiwala. Tapos yung tiwala, lumalabas na sa gawa. That's why, sa philosophy, yung faith, nasa taas yan. Yan ang simulain ng lahat. Di ba? Sa Romans chapter 10, verse 17, everything starts, faith starts from hearing. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Kasi dati wala pang binabasa eh. Ngayon, saan nababasa? Kaya dapat ingat kayo sa binabasa nyo. Mas maganda makinig na lang kayo kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan. Pag magbasa ka, mamaya hindi ka na makinig. Di ba? Napansin mo? Pag marami ka ng alam, tapos may speaker na rito, hindi ka na makinig kasi ang feeling mo, ano ko na yan? Basa ko na yan eh. Yan ang problema. Kaya may wisdom kung bakit sa banal na kasulatan ang pinakaunang sinabi ni Yahweh, listen! Israel! Diba? Shema, Israel! Listen, Israel! Kaya kayo, pag nagsisimba kayo at binabasa ang Ebanghelyo, huwag kang magbabasa sa cellphone. Kasi dapat makinig ka. Kung gusto mo magbasa, dumating ka ng maaga, magbasa ka ng maaga. Para kung ngungo yung pare, at least nabasa mo na. Correct? Amen. Kung nasa liturgy yun Amen. hindi ka dapat nagbabasa habang minabasa yun. Pero pag dapat sasagot ka, yun, may sagot doon. Because you're supposed to listen. Amen? Amen. Yun ang faith, yun ang pananampalataya. Kilala, dumarating sa pagkakataon na kilala mo na, hindi mo lang alam, hindi mo lang narinig, alam mo na, tapos biglang kilala mo na siya, oh naku, tapos biglang pinagaling niya ako, totoo nga, hanggang sa saksi ka na. Kaya galing sa faith, nandun na yung trust, nandun na yung hope, nandun na yung confidence, di ba? Nandun na yung believe ka na, tiwala ka na,
Umaasa ka na, di ba? Bilib na bilib ka na, hindi tayo pabayaan niya. Doon nanggagaling yung sa faith. Kaya pag may pagsubok tayo, ang pupuntahan mo, yung subok na. Di ba? Naalala niyo yung advertisement natin? Subok na matibay. Subok na matatag. Ano nga yun? Ha? Bangko Pilipino ba yun? Akala ko ever ready. Ever ready battery. Subok na matibay. Subok na matatag. O, di ba? So, ever ready battery. Bangko Pilipino pa na yun. Patingnan mo, wala na. Wala na siya. Ha? Security ba na ba siya ngayon? Talaga? Sige, mamaya na kayo mag-usap. So, faith is stability. So, kaya lang ang faith, hindi mo siya ma-explain. Yan ang nakakatuwa sa faith. Alam mo yan, huwag kang magtalala, hindi tayo pababayaan. Huwag kang magtalala, yayaman tayo. Paano? Basta. Hindi mo ma-explain. Di ba? Itong problema ito, lalampasan natin ito. Paano? Hindi ko alam. Basta. Yun ang maganda sa faith. O, pero bakit may basta ka? Bakit parang sigurado ka? Kasi kilala mo siya eh. Amen. Kilala mo siya eh. That is what it means when we say faith is the anchor in trials. Pero hindi lang faith ang sagot mo. That's why, look how God introduces Himself. Diba? Sabi niya, be still and know. Chill, dude. Chill, no. Remember, I'm God. Chill. Huwag ka kagad nagwawala. Huwag ka kagad naghahanap ng masisisi. Huwag ka kagad hanap ng mautangan. Chill ka muna. Chill ka. So, faith as stability. Number 2, faith in perseverance. Can we go to the consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials. Faith produces perseverance. So, ibig sabihin, medyo nakakabaliw nga to pag di mo naintindihan, di ba? Magalak ka kung ikaw ay dumaranas ng sari-saring pagsubok, pero magalak ka pa raw. But of course, joy, hindi siya yung happiness. No? Joy, malalim yun. No? There's a difference between joy and happy. No? Happy is outward, external, but joy is internal. Pwede hindi ka tumatawa, pwede matindi ang pinagdadaanan mo, pero stable ka. Huwag ka magalala. Kampante ka. Ano yun? Amen? Amen. So, faith is needed in perseverance. Hindi na tayo pababayaan. Yan yung sinasabi ko kanina, na minsan hindi mo ma-explain, paano? Basta. Yung si Daniel, naalala niyo yung kwento ni Daniel, na linagay siya sa lion's den, o tapos dumating yung mga leon, kasi ipapakain siya sa leon. Nagdasal si Daniel. Sure ball na yun, di ba? Sure na yun. Pagkain na siya ng leon. Pero piro mo yung mga leon, hindi siya kinain. Kayo, I'm sure may mga nangyari na rin sa inyo mga gano'n. Tapos sigurado na ito, patay na. Kaya di ba yung expression natin, patay ka. Pag tayo na yun, patay na. O pero mo, buhay ka pa ngayon, nakailang patay ka na. Because it is faith that makes us persevere. Amen? Amen. Next, faith as growth. Yung growth, no? Dati, nakikinig lang yan. Tingnan mo ngayon, nagpipreach na. School. Pero sinuong niya yung mga trials na yun. Dati, hirap na hirap yan. No? Oh, pero, sige lang, pumasa. Pumasa, tingnan mo ngayon, no? Okay. Dati ilang beses tumiklop ang negosyo niya. Ano pa? Uusbong sa ng konti, sumara. Pero sige pa rin, faith. Umusbong yung pangalawang negosyo, sumara. Tingnan mo ngayon, no? Amen? Amen. Ganun din sa atin. Kaya alam nyo, minsan, ito rin yung ano natin sa mga pagsubok natin, kapag tao yung pagsubok natin. Amen? Diba minsan, ang pagsubok natin, tao. Diba minsan, lagi mo, sino problema mo ito? Sino cross mo? Minsan, mga anak. Diba? Minsan na pupunta tayo sa ganung sitwasyon. Right? Kaya pag tao, i-apply nyo ito.
Kung tao ang problema natin at nagbibigay sa atin ng pagsubok, halimbawa, yung difficult na leader, alam mo yung mga leaders na difficult, yung mahihirap, yung nakakainis, yung minsan ang sarap ng sagasaan, kaya lang wala ka naman sasakyan, no? So, parang may mga leaders na linalagay ang Diyos sa mo. Naalala ko dati, nung seminarista ako, may prefect of discipline kami, Bisaya. Ang init ng ulo lagi sa amin. Parang pati, yan ang buho ko eh. Susumbag ko eh. Sarap sumbag ko eh. Kaya lagi ako nagdadasal, sana mag-football ito. Kasi sa football, may rule kami. Walang pare-pare sa football. Sa football game niya, we're all. Kaya lang hindi na football pag nandun ako. Alam niya na eh. So, naging pagsubok ko in a way itong taong to. Na hanggang nung lumabas na ako, sabi ko, pag ito nakita ko sa labas, uupakan ko to. Nagkasalubong kami. Kasi pareho kami naging faculty sa SLU, St. Louis University. Kasi nagturo ako. Nagtuturo rin siya doon habang nagmamasteral. Ako rin, nagtuturo ako habang nagmamasteral. Nagkasalubong kami, pareho kami faculty. Alam mo, wala yung upak-upak kong plano. Wala. Hello, Father. How are you, Father? Tapos umakap ako. Umiyak pa ako, nakakahiya. Umiyak pa ako. Pagkatapos ko umiyak, biglang lumabas sa bibig ko, thank you, Father. Thank you for those years. Because you were part of how God formed me. Oh, di ba? Sa loob ko, ba't ko sinabi yun? Hindi yun ang feeling ko dati. Amen? Amen. O kaya maganda rito kasi minsan, pag sumiki ka na, huwag kang bibigay, huwag kang bibigay, huwag kang bibigay, makikita mo yung mga pinagdaanan mong mahihirap, ngayon, ngingiti ka. Tapos minsan, buti na lang, dumaan ako doon. Di ba? Amen. Ay, so meron kayong ganun, lalo na Amen. marami ng edad. Di ba? Ay, marami na kayo na buti na lang. Kasi kung hindi, yun ang faith as growth. Kung bumigay ka, wala. Amen? Amen. Ito nga, pinikwento ko kay Weng kanina bago kami umalis. May mga kumpare. Nagkwento yung kumpare niya. Maganda to. Natawa ko na. Sa sobrang ganda nito, ang hirap ikwento. Sabi niya sa kumpare niya, alam mo, sabi sa akin ng asawa ko, kahit daw si Satanas ang napangasawa niya, siguro mas maganda pa rin ang buhay niya. Biro mo. Eh, magaling to. Sabi naman niya sa asawa niya, ay nako, sorry. Hindi pwede magpakasal ang magkapatid. Nagets nyo? Nakakatawa kayo, nagets nyo? Maganda sa English yun eh. It was so nice in English. You know, my wife told me, had I married even the devil, I could have had a better life. Tapos sabi niya, oh, unfortunately, the church does not allow marriage to a brother or a sister. Thank you. Basa, not only that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Amen? Uy, ganda nito. So, hindi ka uusad doon kung hindi ka dadaan dito. Kaya huwag kang bibigay. Amen? Amen. Of course, last, faith in Victory. Yan. We are more than conquerors, sabi ni St. Paul. Kaya dito, no, in all this victory. No? We have complete victory through Him who loved us. No? Through Him who loved us. So, it is important to understand this. No? Pero napapansin nyo, ang sinasabi ko dito, ang una at pinakamahalagang kailangan ay faith. Pero yung faith ang magtutulak sa atin sa courage. No? Alam mo yung courage? Tapang, tibay, temperance, alam mo yung virtues, dapat marunong ka magtimpi,
Kasi alam mo, kilala mo, hindi kanya papapaya. Alam mo yung kanyang pangako, He will not leave you. No? Amen? Amen. So, tonight, ang ating lesson is, all of us have trials. Pero sandali kaya yung introduction ko, dapat sana maintindihan nyo na hindi lahat ng problema trials. Okay? Kasi ang trials, either papasa ka or babagsak ka. May mga nangyayari sa ating hindi maganda na hindi trial. Dapat merong magising ka, dapat mauga ka, dapat makinig ka. Pero pag sinabing trial, ito'y ikalalago mo. Actually, some people, may mga Protestant brothers and sisters na pastor, sinasabi nila, lahat daw yan ay trials. I respectfully disagree. No? I respectfully disagree. Kasi katulad niya, na-late ka dahil traffic. Pero kasi dapat umalis kang maaga. Pero baka hindi pinag-adya na darating ka. So maraming nangyayari sa buhay na hindi naman automatic trials. Pero anuman ang hirap, anuman ang anuman ang nararanasan nating hindi maganda o mapait, faith pa rin yun. Faith pa rin ang tutulong sa atin. Kasi alam natin na hindi natin kayanin kung wala ang Diyos. Sabi ng ating prayer leader kanina, hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos. So naway tatagan natin ang pananampalataya kasi ang pananampalataya ay magbubunga sa atin ng gawa ng tama. Pananampalataya ang magbubunga sa atin ng tamang gawa ng tamang gawa. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa gawa. Meron ba kayong question? Oops, sandali. Isa-isa lang. Sabay-sabay kayo Chill ka lang. Chill ka lang. Pero syempre, may mga dapat matutunan para hindi paulit-ulit ang pagsubok. Kasi kapag paulit-ulit yon, walang ospital para doon. Thank you.